O mga kababayan, naalala nyo pa ba nung nakaraang taon? Natahasang kumontra si VP Inday Sara sa plano ni BBM na magpapasok ng 50,000 na Afghans dito sa ating bansa para mag-process ng visa papuntang Amerika. Ayaw ito ni VP Sara Duterte mga kababayan dahil malay natin, isa o dalawa o 100 dyan sa 50,000 ay mga masasamang loob na mayroong binabalak na masama dito sa ating bansa. Na hindi naman tayo ganun ka high-tech mga kababayan. Hindi tayo ganun ka ready pagdating dyan sa external na security. Hindi nga yan makapasok-pasok ng diretso sa Amerika mga kababayan dahil ang Amerika mismo nahirapan sa pag-vet sa kanila. Tapos, ura-urada, pumayag si BBM na pumasok sila sa ating bansa. In what visa? Anong mga visa niyan? At ngayon mga kababayan, nandito na sila. Nandito na po ang mga Afghan, yung mga friends si BBM. Isang buong eroplano mga kababayan ang naunang dumating dito. Chartered plane na lula ng 300 na Afghans. At marami pa raw ang kasunod mga kababayan. At alam niyo ba mga kababayan, na di ba nagpa-process sila ng visa dito? Paano kung ma-deny? Dahil mayroong bahid ng pagkaterorista. Hindi yan makakabulta ng Amerika. At sa tingin nyo, babalik pa yan sa Afghanistan? Oh, so anong mangyayari sa kanila? Titira sa Palasyo Malacanang? Panoorin po natin ang ulat ha. Mainit-init na balita. Mainit-init pa! Tumating po sa Pilipinas ang nasa 300 Afghan nationals. First batch pa lang yan mga kababayan ha. 49,700 to go. Ang dami pa nila. Natutungo rin kalaunan sa Amerika. Bakit pa dito pinag-process yan ng visa? Pwede namang mag-antay sila sa kanilang bansa mga kababayan o di ba kaya maraming mas malapit na bansa sa Afghanistan. Surrounding areas. Bakit dito lang sa Pilipinas? Hindi nga pumayag itong mga neighboring countries natin sa Asia mga kababayan. Singag-ngag. Yes sir, yes sir. Yes sir agad kay Biden. Walang kapalit ha. Wala tayong Anong nahita natin? Wala. Ewan na natin kung mayroon bang under the table na usapan dyan. Pero tayo mga mamamayan, wala tayong nahita. Sinabi ba ni Biden na sige, we will grant din 50,000 visa for Filipinos? Wala. Ayon yan kay isang senior government official ng Pilipinas at isang State Department official ng Amerika. Welcome! Hello, welcome Afghans. At hindi po raw yan mga refugees mga kababayan ha. Ang mga taong iyan mga kababayan ay mga assets ng USA. Alam niyo ba kung ano yung mga assets? Kabilang na dyan ang mga spy, yung mga mercenaries mga kababayan, mga hitman, yung kanilang tagapagbangbang na nag-traitor sa kanilang sariling kalahi doon sa Afghanistan. Papupuntahin pa dito sa Pilipinas para mag-process ng visa. Animal. Nadadamay pa tayo dyan Kaya ang sabi nga ni VP Sara, baka malusutan tayo. Kahit ng isa, dalawa. Mga terorista, tapos tuturuan itong mga local terorista natin mga kababayan kung paano gumawa ng kanilang mga equipments, ganyan wala na. Sabi, kabangagan na talaga ng dalawang opisyal, pansamantalang mananatili ang mga Afghans sa isang pasilidad dito sa bansa bilang bahagi ng isang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Pansamantala lang pala, bakit po napunta pa rito? Ang Guam mga kababayan, kung magta-travel sila, mas malapit pa ang Guam kaysa sa Pilipinas. Bakit di na lang doon isiklod? Mayroong area doon na hindi sila makatakas. Bakit pa pupuntahin pa dito? Sila ay may mga dating nagtrabahong para sa US government at mga eligible na para magkaroon ng US Special Immigrant. Mga assets mga kababayan ng US government yan. Ginamit yan sa gyera. At kabilang na dyan ang pagpatay. Noon pang 2021. Ayon sa opisyal. 2021 pa nag-process mga kababayan. Alam nyo kung bakit natagalan ng ganyan? Dahil hindi nila tuluyang ma-vet mga kababayan kung safe ba ito o ito ba ay hindi nagpapanggap. Natagalan nga ang USA. Tapos tayo dito ura-urada. Wala man lang vetting. At nung tinanong mga kababayan, saan nyo nang dadalhin? Undisclosed mga kababayan kung saan sila dadalhin. Baka gagamitin din niya ng Pilipinas para sa private army.
Diyos mio. Sa Pilipinas, inaasahang makukumpleto ang pagproseso sa kanilang visa matapos ang 59 na araw. Kung kaya yan ng 59 na araw, bakit pinapunta pa dito? Doon na lang. Magpadala kayo ng mga kawani nyo sa US Embassy dito o mag-donate kayo ng kawani na nandito sa Pilipinas. Ipadala nyo doon sa Afghanistan. Sila ang mag-process. Mas madali pa, di ba? Tiniyak naman ng opisyal ng US na hindi nito maapektuhan ang visa operations ng US Embassy dito sa bansa. Kinumpirma ngayon ng Department of Isang Foreign Affairs kabahagan. na nasa Pilipinas na ang ilang Afghan nationals. Ayon sa DFA, ang pansamantalang pamamalagi dito ng Afghan nationals ay bahagi ng proseso upang makakuha sila ng kanilang Special Immigrant Visa. Ano kaya ang kapalit, no? Bakit gano'n na lang ang pagpayag ni BBM, mga kababayan? At minadali nila dahil malapit nang umalis si Biden, mga kababayan, bilang presidente. At ewan lang natin kung aprobado ito ni Trump. Ang pinakita, mga kababayan, eto, mga bata, para as if, no? Harmless. Pero 300 po sila, mga kababayan. Yung iba dyan, yung hindi na picturean, mga fighter ang mga itsura. Para makapanirahan sa Estados Unidos. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na binigyan nila ng kaukulang entry visa ang mga nasabing Afghan nationals na naaayon sa ating batas at Anong entry visa? Ganyan ka massive? Sana may mag-question dyan sa Korte Suprema, mga kababayan. mga regulasyon. Tiniyak din ng ahensya na nakumpleto at dumaan ang mga ito sa masusing screening ng ating national Masusing screening! Kung na-screening na yan, matagal na yan nakapasok sa sa Amerika. Kaya nga natagalan sila, mga kababayan, dahil binackground check pa yan masyado. So paano kung ma-deny yan? Ma-deny ang kanilang US visa, mga kababayan. Hindi na yan babalik ng Afghanistan, promise. Dito na yan maninirahan. Hindi sila makakapunta ng Amerika dahil na-deny ang visa. Tapos, hindi na rin makakabalik ng Afghanistan. Ikaw ang mag-a-adapt niyan, yung animal? security agencies. Dagdag pa ng DFA, sumailalim rin sila sa full medical screening bago pa sila bumiyahe patungo ng Pilipinas upang masiguro na maayos ang kanilang mga kalusugan at walang mga sakit. Mabuti pa sila. Tapos ang mga may sakit dito sa PhilHealth, mga kababayan, zero budget. Dati nang nagpahayag ng pangamba ang ilan sa mga Pilipino nang mabalitaan ang pag-transit sa Pilipinas ng mga Kabilang na si VP Sara Duterte dahil alam niya face to face ni Sara Duterte, mga kababayan, ang mga terorista doon sa Mindanao. Dati ngayon peaceful na. Afghan national para sa kanila. Ngayon peaceful na, nagpapasok naman sa bangag, mga kababayan, ng mga hindi natin sigurado kung ilang US visa processing. Batay sa mga naunang media briefing ng DFA, sinabi nito na mayroong nasa 300 Afghan national ang pansamantalang mananatili sa Pilipinas sa loob ng 59 na mga araw. doon na lang sana yan pinaantay ng 59 days. Ito ay habang hinihintay nila na maiproseso ang kanilang visa at mapahintulutan na makapanirahan sa Amerika. Tapos kung ma-deny sa US, mga kababayan, dito na manirahan sa ating bansa. Iwanag ng US State Department, ang mga nasabing Afghan ay hindi refugees, kundi ito ay mga individual at pamilya Mga assets nila, mga kababayan, yung ginamit nila sa gyera. na nagtrabaho para sa US government. Anong trabaho? Pag yung sabihing mga dyan, call center. Battleground yung Afghanistan. Ginamit na kawal, mga kababayan, warriors. Sa loob ng 2 dekada nitong operasyong militar sa Afghanistan, sasagutin naman ng US government ang lahat ng gasto sa kanilang pananatili dito. Dapat lang. Pero dapat sagutin din ng Amerika, mga kababayan, ang seguridad ng Pilipinas. Wala nga balita, mga kababayan, magkano binayad? Kung nakinabang ba tayo? Sa Pilipinas, kabilang na ang kanilang pagkain, housing, security, medical at transportation expenses. Dadalhin sila sa isang undisclosed na pasilidad at papayagan Undisclosed. Sikreto pa, mga kababayan. lamang umalis para sa kanilang consular interview. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa nagresulta na ang kabangagan at andito na ang mga Afghan? Post your comments below.